Okay, so magandang hapon, gabi, araw, umaga sa lahat ng panig ng mundo. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Credit doon sa Joel Lasrado, no? Sa awit na yun. Here I am, oh Lord. So, napakaganda ng message ng awit. Ano, paano kaya nagiging Trinity yun? Here, oh Lord, I will worship you. Sabi yung yun, hindi tatlo eh. With all of my heart. Okay, so sa ating isang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, papuri at paggalang sa Kanya lamang, sa Judas 1:25, ano? So ang tatalakayin ko ngayon yung napakatagal na pinagtatalunan na yan na berho. Ano ba yung berho na yan? Ano ba yung word na yan? Sabi kasi doon sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sa Tagalog, sabi sa Tagalog version, nang pasimula, siya yung salita, yung berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang sabi diyan, mga minamahal, nang pasimula, sabi gano'n, siya na yung salita. Nang pasimula, siya ang salita, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay sa Diyos. Ngayon, para matutunan nyo kung nasaan yan, siyempre, titingnan natin yung Genesis 1:1. Nang pasimula, sabi doon, ayan na yung pasimula. Nang pasimula, ay may salita dyan ngayon. Ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero ito, tandaan nyo ito, mga minamahal sa Panginoong Jesucristo. Itong Genesis, first day of creation, ay prophetic utterance. Tandaan nyo itong mabuti. Ang Genesis 1-5 ay prophetic utterance ng Diyos ng simula at ng wakas. Nandyan na yung end of the world. Okay? So, paano ko sinabi? Dahil sinasabi yan ng Diyos sa Isaiah 46:10. Ako yung Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Kita nyo na? Pinahayag na ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Nung mga una pang panahon. Sukuha nyo? Ngayon, sabi diyan, ako yung Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi nangyayari o nagsasabi nagsasabi ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sa King James Version, declaring the end from the beginning. Totoo ba na ang Diyos ay naghayag ng wakas sa pasimula? Totoo yun. Papakita ko sa inyo ngayon.
Sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dahil isa pa yan, sa Roma 4:17, ang sabi dyan, tingnan nyo dun sa dulo, as it was written, I have made thee a father of many nations. Before him he believed, even God was quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Sa Tagalog, yung Diyos natin ay tumatawag, yung nasa dulo ha, kaya nang nasusulat, nakahula eh, gagawing ama ng maraming bansa. Sa harapan na yung kanyang sinasampalatayan. Ang sinabi dito, ang Diyos, sa makatwid bagay, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag ng mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Yun. Kaya doon sa Genesis 1:1, kung papansinin ninyo, hayag na. Nang pasimula, nilikha ng Diyos yung langit at lupa, hayag na. Di ba? Ngayon sa 2, Genesis 1:2, ang lupa'y walang anyo, walang laman. Ang kadilim ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos, ng pasimula'y nilikha ng Diyos, Espiritu ng Diyos, sa 3 sinabi ng Diyos, so iisa lang siya. Ang lupa'y walang anyo. Sabi roon, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang tubig ay sumisimbolo yan sa mga wika at bansa. Ayan. Pero bago tayo pumunta dyan, punta tayo dito sa Revelation 17:1, yung babae na patutot, sabi doon, dumating ang isa sa 7 anghel, may 7 mangkok, nagsalita sa akin kay Juan. Nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Sabi rin sa Revelation Genesis 1:2. Ito namang babaeng patutot na si Satanas, siya naman ay nakaupo sa maraming tubig. Makita nyo na. Ngayon, ipinaliwanag ng anghel ang kahulugan ng tubig sa Revelation 1:17-15. At sinabi niya sa akin ng anghel, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan, mga karamihan ng tao, mga bansa, at mga wika. Inuulit ko, ang tubig ay mga bayan, mga karamihan ng tao, mga bansa, mga wika. So, ibig sabihin, the whole creation of the earth, yung mga tao, bayan, karamihan ng tao, mga bansa at wika. Philippines, bansa, alam nyo na yung bansa, wika, lahat ng wika, so lahat ng tao. So lumalabas, yung tubig pala ay sumisimbolo sa lahat ng tao. Ngayon, balikan natin yung Genesis 2, na darating ang araw na yung palang Espiritu ng Diyos, no? Sa Genesis 1:2, ang lupa walang anyo, walang laman. Wala pang maliligtas eh. Sabing gano'n. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. So, yung
yung kadiliman. Madilim. Sa kadiliman kayong Satanas. At yung Espiritu ng Diyos ay darating sa ibabaw ng tubig. Yan ang ibig sabihin niya. Sa ibabaw ngayon ng tubig. So, darating palang araw na itong Espiritu ng Diyos ay mapapa sa mga bansa. Karamihan ng tao bansa tuwika. Okay? Ngayon, pansinin nyo ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi yan ito, tapos na to, ito yung na-create na yan, na langit at lupa natin. Pero, mamaya makikita niyo yan. Kasi ito na yung wakas eh. Ito na yung mulat wakas, nandyan na eh. Tingnan nyo ha. Dati ng araw, nalikha itong mundo, at yung Espiritu ni Kristo ay mapapasabansa at mga wika. Ngayon, sa pasimula yung nilikha ng Diyos, singular, ng Espiritu ng Diyos, at yung Espiritu ni 1-1, sinabi ngayon sa 3 at sinabi ng Diyos, sinabi ni 1-1, nung pasimula, ayan o, nang pasimula, siya nagsalita. Di ba? Nang pasimula, nilikha ng Diyos langit at lupa, ang lupa'y walang anyo, at nung pasimula, sinabi ng Diyos, nung pasimula, ano? Magkaroon ng liwanag. Let there be light. Sabi sa English. Ano? Sabi sa English, let there be light, and there was light. Okay? Sa Tagalog, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Ngayon, nakita ng Diyos yung liwanag na mabuti at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So, nakita ng Diyos, mabuti yung mga anak niya. Iniwalay niya ngayon yung mga sa demonyo. Yun ang mangyayari dyan. Tingnan nyo ha. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, anak niya yun. At tinawag niya ang kadiliman na gabi, anak naman ni Satanas yun. At yun ang unang araw. Ngayon, bakit po sinasabi na ganon? Kasi, mga minamahal sa Panginoong Jesucristo, makinig kayo mabuti, itong magkaroon ng liwanag, hindi yaan ang liwanag ng araw, buwan at bituin. Bakit? Dahil sa Genesis 1:14, 15, 16, sa 16 lamang nalalang ang buwan, araw at bituin. Basahin natin sa 14. Sinabi ng Diyos. Nakita niyo? Ang creation lang ng Diyos 2 to 6. Ang prophetic utterance ng Diyos ay yung 7th day saka first day. Tandaan niya. Ngayon, karoon ng liwanag. Akala nila Big Bang daw yon. So, bagsak na yung Big Bang dahil yun ay prophetic utterance ng Diyos na siya ay magkakatawang tao. Yun yung tinatawag na berbo doon sa John 1:1 na nasa John 1:14 at nagkatawang tao yung salita. Ibig sabihin, dumating yung ilaw. Pero mamaya, bago tayo pumunta dyan, dako tayo dun sa sinasabi ko na ito ay prophetic utterance. So, hiniyaw ng Diyos sa Genesis 1:3 kanina, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Tanong, yan ba yung liwanag ng araw, buwan at bituin? Samantalang ang araw, buwan at bituin ay nalalang lamang sa Genesis 1:16. So, ngayon,
tumatawag, pero alam muna natin siya. Hinaan natin ito, tabala. Okay, ngayon nagkahapon, nagkaumaga, yun ang ikatlong araw. Ngayon, sa Genesis 1:13, yun ang 14, ito na. Sa Genesis 1:14. Sa 15, sa 4 day lang, ayun, Genesis 1:15 lang nalalang yung araw. 16, sa 16. Tingnan nyo ha. Sa Genesis 1:14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag sa kalawakan ng langit. Let there be light yan sa English, no? Sa 1:14, nagsalita ulit ang Diyos dyan ng let there be lights. Kita nyo? Pansinin ninyo, let there be lights. Yung kanina sa isa, let there be light. Okay? So ngayon, tatagalugin natin. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa kalawakan ng langit. See? Kung maghiwalay ng araw sa gabi, maghihiwalay yung dilim at liwanag, magiging pinakatanda, pinakabahagi ng panahon ng mga araw at mga taon. No? Maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos, yan na, ang araw, buwan at mga bituin. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Tingnan yung mabuti yan. Yung dalawang malaking tanglaw, ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw. Diyan yung araw. Yung maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Yan yung buwan. Nilikha rin niya ang mga bituin. So, araw yan, buwan at bituin. At mga iniligay ng Diyos sa kalawakan ng langit. Okay? Kaya umiikot ngayon yan sa mundo natin upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang magpuno sa araw ng liwanag at sa gabi yung buwan at mga bituin. Kaya nga kung walang buwan, may bituin, may liwanag pa rin. At upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita yun ng Diyos na mabuti. At nagkahapon, nagkaumaaga, ang ika-4 na araw. Mga minamahal sa Panginoong kay Father Jesus, Yeshua. Ba't ka ba Father ng Father? Di kuhanin nyo yung cross niya, yung pangalan niya sa Hebrew, sa cross niya. Kuhanin nyo yung first letter nung kanan. Simula kanan pa kaliwa, kuhanin yung mga first letter. Pag dikit-dikitin nyo, ang lalabas doon yung tetragrammaton. Yeshua Hanasli Bimilik Hayehudin. Pati nga sa Bereshit, siya rin ang lalabas eh. Sa isa nyo yung Bereshit, makikita nyo yung hari pumasok sa templo, pinatay at pinako sa cross. Ngayon, doon sa Yod-Heh-Vav-Heh, behold the nail in my hand. So ngayon, nakita natin mga kapatid sa Panginoong Jesus na di pala malalang yung liwanag na araw, buwan at bituin. Ngayon, sino ngayon yung liwanag na to na nasa Genesis 1:3? Ha? Di ba kayo nagtataka? Yan ang sinasabi na let there be light, for God who commanded the light to shine in darkness. Sabi nga yan eh, nung pasimula. Yan yung nasa 2 Corinthians 4:6. Ano sabi? For God who commanded the light to shine out of darkness, let there be light. Sabi ng Diyos, nung pasimula, di ba? Had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yung palang si let there be light, yun yung verbo. Siya yung salita ng pasimulaan ng Diyos na hindi araw, buwan at bituin, kundi
yung light na darating sa mga tao. No? Ngayon, sinabi, ngayon nakukuha nyo na. Ngayon pa lang si let there be light na kasama ng Diyos, sabi nyo, ay siya rin. Dahil yung ganito yun papaliwanag ko sa inyo sa John 1:1, no? Sinabi doon sa John 1:1, tingnan nyo mabuti, in the beginning was the Word. So, in the beginning, God created the heaven and earth, di ba? In the beginning. In the beginning, God created the heaven and earth. So, titingnan nyo ngayon, in the beginning, ano yung in the beginning na nagsalita? Yung Diyos. Ano yung kauna-unahang lumabas sa bibig ng Diyos nung in the beginning? Di ba? So, ang kauna-unahang lumabas sa bibig ng Diyos, in the beginning, ay yung let there be light. Okay? And there was light. Okay? So, ngayon, makikita natin, in the beginning, there was light. Okay? Let there be light. Ito palang let there be light na yan ay nasa 2 Corinthians 4:6 na for God who commanded the light to shine out in darkness that shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, nakukuha nyo? Hindi naman pala yan literal na araw, buwan at bituin. Dahil sa Genesis 1:16, God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and made the stars also. So, God created this light na nakikita natin sa mundong ito. Ito nakikita nyo liwanag, hindi pala yung let there be light. Kaya sira yung Big Bang Theory, no? So, nakukuha nyo na. Ngayon, yung light na yun of the world na darating, yun yung sinasabi sa John 8:12, no? Ang sabi sa John 8:12, then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Let there be light. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus, muling nagsalita sa kanila si Jesus, si Father yan na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Okay? So, ngayon, yung let there be light na yun, ay nasa John 1, tayo ngayon, John 1, tingnan nyo John 1, 1 to 14. Sabi sa John 1 to 14, nagkatawan tao ang salita. Ibig sabihin, yung let there be light ay prophecy ng Diyos na magkakatawang tao siya. Let there be light, magkakatawang tao ako sa future kasi i-declare niya na yung simula't wakas sa Genesis first day of creation. That is a prophetic utterance. Ngayon, ano hiniwalay ng Diyos? Muna, dumako tayo sa 3, baka nagtataka kayo sa Genesis 1:1, ano yung hiniwalay ng Diyos sa 4? Ang sabi doon, nakita ng Diyos yung liwanag na mabuti, hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ibig sabihin, hiniwalay yung tupat kambing, hiniwalay na yung kanyang mga anak, anak ng araw, anak ng gabi. Tinawag ng Diyos na liwanag ng araw, tinawag niya ang kadiliman na gabi, at bumilang na siya. At yun yung nagkaumaga, yun ang unang araw. Ngayon, sa unang Tesalonica 5:5, sapagkat kayong lahat, ito na hiniwalay niya, tingnan nyo ay pawang mga anak ng kaliwanagan, mga anak ng araw. Tingnan nyo na, kayo hindi ng gabi o ng kadiliman. Yan yung hiniwalay
doon sa Genesis 1:4. Nakuha nyo? Kaya lumalabas, tapos na. Ipinahayag na ng Diyos ang pasimula. Ako ang Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. So, maliwanag na yung verbo ay isang prophetic utterance ng Diyos na nasa utak niya. Ngayon yung kasama ng Diyos, kasama ko yun, hanggat di ko yung ginaganap, kasama ko yun. Dahil ako nagsalita nun na magkakatawan tao ko Kaya nga nagkatawan tao yung verbo, yung nagsalita. Kasi hindi pwede salita mo iba sa'yo. Ikaw din yun. Nung nangako ka, kasama mo na yun hanggang di natutupad sa 1 John 5:20. Ano sabi sa 1 John 5:20? Nalalaman natin na parito ang anak 1 Peter 5:20 yun yata. 1 Peter 1:20 na nakilala nga ng una bago natatag ang sanlibutan, ngunit inayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Nakuha nyo? So, lumalabas, nasa isipan ng Diyos yung plano niya, inihayag ng huling araw. Kaya dumating na yung awit 47, dati ako sa balumbon na aklat na sulat sa akin, Isaiah 54:13, tuturuan kayo mismo ng Ama, natupad sa John 6:45, yung Ama na dumating. Okay? Ngayon, ito yung hindi na kayo dapat malito dahil sa John 1:4-10, basahin na natin itong John 1-14. Sabi dyan, nang pasimula, siya yung let there be light. At ang let there be light ay sumasa Diyos, at ang let there be light ay Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Nakuha niya? Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Siyempre, prophetic utterance ko yun, nasa akin yan. Yun yung kasama ko lagi, yung plano na yun. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan ni let there be light niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala si let there be light. Kung wala yung Diyos, wala siya. Si Kristo na nasa 2 Corinthians 4:6. Nasa kanya ang buhay. Na kay Kristo ang buhay. Sa let there be light. At ang buhay siyang ilaw. Let there be light ng mga tao. O nyo na. Yang ilaw na yan ay nandyan na. Matagal nang nandyan. Yung palang meaning ng verbo kung nakuha niyo yung prophetic utterance ng Diyos ay light. Magkakatawang tao siya na nasa 2 Corinthians 4:6. Diba? Ayan, no? Kalinaw-linaw ng 2 Corinthians 4:6. Yama ang Diyos ang nagsabi, magnining ang ilaw sa kadiliman. For God commanded the light to shine in darkness. Di ba? Sabi sa King James Version. For God commanded the light to shine in darkness. Let there be light that shine in our hearts. To give the light, the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Siya lang yung Ama. Siya lang yung Diyos. Yama ang Diyos ang nagsabi, magkaroon ng liwanag sa kadiliman. At siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala at kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Sa mukha ni Jesucristo. Siya yung Diyos. Ngayon, balikan natin yung John 1. Tingnan nyo mabuti. John 1:4. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw. Let there be light ng mga tao. At ang let there be light ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi napag-unawa ng kadiliman. Ayan ay verbo yung ilaw Yang ilaw, yan na yung let there be light. Nang pasimula, yan yung salita. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, hindi sugong mula sa demonyo,
Sugo yan na mula kay Kristo na si Juan Bautista, Elijah ang maghahanda ng daan niya sa mukha niya. Naparito isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay si Juan, si Elias. No? Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang let there be light. Upang sa pamamagitan niya magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang let there be light, kundi pumarito siya ang kanyang patutuhanan si let there be light. Nandiyan eh. Nagkaroon ng tunay na let there be light. Sa makatwid bagay ang let there be light na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Kasi sinabi nga sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi ni Kristo. Di magniningning kayo ngayon. Siyempre, yung mga bato nyo magniningning. Kasi naiilawan na kayo ng ilaw. Ang ilang lumiliwanag sa bawat tao, pumarito sa sanlibutan. So, yun nasa sanlibutan, si let there be light, yung ilaw. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Pamamagitan, siya na yun. Hindi namamagitan. Tandaan nyo, iba ang pamamagitan sa namamagitan. Sa pamamagitan ni Pedro, tinutumbok na si Pedro. Dati, si Pedro ay namamagitan sa kaso ni Maria at Juana. Nandun siya sa gitna. Sa pamamagitan niya, pamamagitan ni Pedro, sa pamamagitan ni Kristo. Hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ginawa niya pala sanlibutan eh. Siya na pala yung creator eh. Siya rin yung creator sa John 1:3. Tingnan nyo, balik tayo sa John 1:3. Ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ni let there be light. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kita nyo na. Siya yung creator. Kaya nga, sinuportahan niya yung John 1:10. Siya nasa sanlibutan at sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya. Hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya naparito sa sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Natapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap dun sa ilaw. Pinagkalooban niya sila, niya, ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatwid bagay nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Si Kristo lang nagbibigay karapatang maging anak kayo ng Diyos kasi ang naglalaban lang dyan, anak ng demonyo at anak ng Diyos, anak ng araw, anak ng dilim. Kaya andyan kayo dapat kay let there be light. Na mga pinanganak na hindi sa dugo, hindi raw sa laman, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At di siya na yung Diyos. Yan yung sinabi kay Pedro eh. Pedro, hindi ito pinaalam sa iyo ng laman at dugo. Di ba? O kalooban man ng laman, hindi pinaalam yun sa iyo eh. Ibig sabihin, Diyos na si Kristo, diyan. Dahil tayo, hindi tayo nagiging anak ng Diyos. Doon sa letter be light na si Kristo. Kundi, kalooban daw yun ng Diyos, hindi ng dugot laman. Ibig sabihin, si Kristo lang nagbibigay karapatan maging anak tayo ng Diyos. Kung sasampalataya sa pangalan niya. Ngayon, sa 14, nagkataon tao ang berbo. Kita nyo na. Nagkatawan tao si let there be light. Tumahan ngayon sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kalwalatian. Ikaw may magningning doon sa transfiguration eh. Gaya ng bugtong ng ama. Hindi sinabing bugtong na anak ng ama. Kalawatian gaya ng sabugtong ng ama. Hindi sinabi dyan nasa bugtong na anak ng ama. So, maliwanag, yung verbo ay yun ang let there be light. Yung ilaw. Nakukuha nyo? So ngayon, maliwanag yan. Sinabi na nga sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Diba? Mula ngayon, mula muli nga nagsalita si Jesus, sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan.
Ayun, no? Ako ang ilaw. Ako yung let there be light na yun, sabi niya. Ngayon, sa John 9:5, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Hindi yung Big Bang. Si let there be light pala siya nang pasimula. Ano kauna-unang lumabas sa bibig ng Diyos ng pasimula? Hindi siya nga. Yun ang salita. Yun ang hanapin nyo. Ano yung salita? Ano sabi sa John 12:35? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abuti ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, magsisampalataya kayo sa ilaw, kay Jesus, sa aking, sige, let there be light, upang kayo'y maging mga anak ng Diyos, ng ilaw. Mga bagay na ito'y sinasalita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Kita nyo, anak daw tayo ng ilaw, anak ng araw. Yun yung nasa unang Tesalonica 5:5 na binasa ko sa inyo. Sapagkat kayong lahat pawang mga anak ng kaliwanagan, lahat na kay Jesus. Mga anak daw tayo ng araw. Tayo hindi anak ng gabi o ng kadiliman man. Yan yung inihiwalay sa Genesis 1:4. Sinabi na roon yung simula at wakas. Kaya nga yung let there be light na yun, hindi yun araw. Dahil sa Genesis 1:14 nalalang yung araw. Kuha nyo na. Ngayon, sabi rin sa John 12:45, John 12:35, siya na yung nakita. Ayun, kaunting panahon na lamang sumagitna ninyo ang ilaw. Ako yung ilaw na sa libutan na kasama nyo, sabi. So, sa Lucas 11:35, masdan mo ngayon kung ang ilaw ay nasa iyo. Baka ikaw ay nasa kadiliman. No? So, maliwanag na yung berbo ay isang God ng Israel. No? So, sinabi niya sa Revelation 19, 19 na siya yung berbo ng Diyos. Sa Revelation 19:13. Yung Panginoon ng hukbo, ito yun eh. Nakita kong bukas ang langit. Narito, sa kabayong maputi. May isang nakasakay nito, tinatawag na tapat at totoo. Sa katwiran, siya yung mahatol sa pakikibaka. At ang kanyang mga matay ningas ng apoy, kanyang uloy, maraming diadema. At siya yung isang pangalang nakasulat, sino man nakakalang, hindi siya rin. Siya lang talaga. Diyan, ay sa 16:13 yun. At siya'y nararamta ng damit na minisika ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. So mga minamahal, tandaan niyong mabuti, nandyan na yung meaning ng light. Hahanapin niyo lang yung pasimula. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa John 1:1, nang pasimula, siya ang Berbo. Ano niya? Nandun din sa 1 John yan eh. 1 John 1:1-2. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, nahipo ng aming kamay tungkol sa salita ng buhay.
Ang buhay na hayag at aming nakita at pinatutuhanan sa inyo upang ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama sa atin ay nahayag. Siya yung Ama diyan. Yung buhay na walang hanggan, yun yung pagdating ng pagkakatawang tao niya na siya si Let There Be Light. Kaya sabi niya, ang sumasampalataya sa aking pangalan, maliligtas. Siya yung ating Ama at Diyos na tinatawag. Kukuha nyo. Dahil yan na yung Ama ni David sa Mateo 22:45. Dahil sinabi ni Kristo yun sa Mateo 22:45, hindi ako anak ni David. Siya na tumatawag sa akin, Panginoon, paano niya ako naging anak? Tinanong dyan sino ba yung Kristo? Ano pagkakilala nyo? Anak po siya ni David. Kung tinatawag siya ni David na Panginoon, paano yung Kristo ay kanyang anak? Hindi nangyari, parang nasupalpal yung nagtatanong sa butata. Wala na, sabi, wala sino man nakasagot sa kanya ng isang salita. Walang sino mang nangas na buhat sa araw na yun, tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. Umamin na tatanong ka pa, ako yung Diyos ni David, di nga ako anak, sabi. Kasi dapat umamin na lang siya rin sa 41. Habang nagkakatipo ng mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus ng isang tanong. Sinasabi, ano akala niyo tungkol kay Kristo? Kanino ba siyang anak? Kay David. O dapat okay na. Salamat, ang tatalino niyo, alam niyo. Hindi Sinabi sa kanya, kung gayon, bakit? May katwiran. Tinatawag siya ni David na Panginoon. Sa Espiritu, sasabi, sinabi ang Panginoon sa akin, Panginoon, sugat at si supling yan Upo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko sa mga kamay sa ilalim ng mga paa. Ngayon sa 45, kung tinatawag si Kristo ni David na Panginoon, paano yung Kristo ay kanyang anak? I-analyze niya yan. Di ba? Tinatanong yung Kristo. Sabi niya, hindi ako anak ni David, ako yung Diyos ni David. Paano maging anak yung Kristo? Isa yung tinatawagan ni David. Sabi niya, wala na nagtanong, umamin na siya na ang Kristo is the one Lord of Israel. Sinabi ng anghel sa Lucas 2:11, tinapi siya ng anghel, pinangunahan na tayo ng anghel. Papanganak daw panganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya yung Kristo, ang Panginoon. Siya yung Kristo, yung one Lord ng Israel. Sabi niya, walang dalawang Panginoon, tandaan niyo yun. Si ugat at si supling lang yun na nagsugo ng kanyang anghel sa Revelation 22:6 at saka 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng mga bagay nito sa iglesia. Ako ugat, supling. Yan na yun. Ako ang ugat at supling ni David. I am the root and offspring ni David. Ang tala sa umaga, ang maningning na tala, the light. Di ba? Ngayon, si Let There Be Light, sabi ni Pedro sa 19:21, kami mayroong lalong panatag na salita ng hula, ng prophecy, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, ang tala sa umaga, sumilang sa inyong mga puso, yung liwanag na to. Hindi yan si Lucifer. Mag-review kayo. Matutino yung ginamit doon sa Revelation. Iba. Nataon lang sumakto yun doon sa English translation. Para ano lang yun tumama sa tubo. Yung tubo na pipe. Yung tubo ng utang. Yung tubo na pampukpok. Yung tubo ng halaman. Parang ganun lang nangyari din. Nakabasa lang kay Lucifer, ginawa nyo na yun. Diyos na yung Lucifer. Nag-aral kayo ng light doon. Okay, so ngayon, share na pala yung Let There Be Light. So ngayon, maliwanag na mga kapatid, na wala pang araw, buwan at bituin, sa Genesis 1:16. Ulit-ulitin yung basahin niya ang 4th day,
Diyan lang nalalang yung kalangitan nun, wala pang laman, wala pang araw, walang buwan, wala pang bituin, wala. Sa 4th day lang nilagyan niya. Ngayon, tanongin niyo sarili mo ngayon. Mali ba ang prophetic utterance ng Diyos sa first day? Tanongin niyo sarili mo. Sino yung liwanag na sinabi? Hindi yung Big Bang Theory, hindi yun yung liwanag ng araw na nakikita nyo ngayon. Kaya sabi doon sa Revelation, yung kordero ang ilawan, hindi nyo na kailangan ng ano doon eh, sabi sa Revelation, di ba? Hindi nyo na kailangan ng araw at buwan at bituin, di ba? Hindi nyo kailangan ng araw at buwan. Dahil yung Kristo, ang ilaw doon na yung kordero. Basahin natin sa Apokalipsis 21:23. Ano ang sabi? Ano sabi? At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang liwanag sa kanya. Nandito kasi yun. Taas natin para di iwan ito. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At ang bawat pinto ay 1 perlas. At ang lansangan ng bayad dalisay na ginto na gawa ng may ilaw na bubog. Ito yung nakita natin mga bubog na mga tao. At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang siyang templo doon. Kita nyo na, parang dalawa. Hindi dalawa yan, isa lang yan. Nasa Revelation 4:8 yun, yung makapangyarihan sa lahat sa banal-banal. Ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero, ibig sabihin yung tupang pinatay ay siya rin. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat nililiwanagan ng kalwalatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Meron bang ilawan na walang sindi? Patayin niyo yung kordero, wala nang kaningningan yung Diyos dyan. Dahil yung sinasabi dyan na yung kaningningan ng Diyos at ang ilaw doon na yung kordero, yung kaningningan ng Diyos galing doon sa kordero dahil siya yung ilaw. Takpan yung ilaw, tingnan ko kung may kaningningan pa kayong makita. Yun ang logic dyan. Si Kristo lang ang Diyos. Revelation 5:5-6. Sama ko na to, yung sa Isaiah chapter 1, chapter 6, 1-3. Nang taong mamatay si Haring Usyas, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono. Isa lang yun. Sa itas niya, nandun yung 4 na nilalang na buhay. Nagsisigawan ito, nagsasabi, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Si Jesus lang yan. Na ang buong lupa na puno ng kaniyang kalwalatian. Hindi Trinity ang banal, banal, banal na yan. Kaya sabi, napuno ng kanyang Dapat sinabi niya kung Trinity ang kanilang kalwalatian. Saka sinabi tayo na dito sa John 1:1 ay sa Isaiah 6:1 na nakita ko ang mga Panginoon na nakaupo sa maraming trono. Isang Panginoon lang yan, nasa isang luklukan. Basahin nyo na Isaiah 6:1-3, no? Ngayon, nakita yan ngayon ni Juan sa John 12:41, no? Nakita yan ni Isaiah. Sabi, ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaiah, di ba? Kasi nakaprapis din sa Isaiah 6 yun doon din sa Isaiah 6, ito yun nandun yung 6-9 doon. Binulag niya ang kanilang mata. Nandun din yun sa Isaiah 6. Ang mga bagay na ito sinabi ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kalwalatian ni Jesus at siya nagsalita tungkol kay Jesus. Nakuha niyo? Si Jesus yan. At balibalik ka rin yung Biblia. Yung tinukoy dyan. So nakita na pala si Jesus ni Isaiah. Nakita ni rin ni Abraham sa John 8:56-58. Sa John 8:56-58 nakita na rin siya ni Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga, I am. At siya na si I am na I am. So yung nakita ni Isaiah ay nasa Revelation 4:8 na si banal-banal.
Ayan o, basahin nyo. Ang apat na nilang nabuhay, yung mga serapin doon sa Isaiah 6:2, puno ng mata sa palibot, at sila'y walang pahinga, araw at gabi, nagsasabi, banal, banal, banal. Hindi Trinity yan. Yan yung Ama na naging tupa, umakit sa langit, binuhos sa atin ng Espiritu niya. Nasa Joel 2:28-32 yun, hanggang Acts 2:16-31. Banal-banal daw ang Panginoong Diyos, isa lang, makapangyarihan sa lahat, isa lang, at nabuhay at nabubuhay siyang darating. Ibig sabihin ng nabuhay, napatay yung Diyos. Tama. Kasi sa Revelation 1:18, I am He, sabi eh. I am He that liveth and the dead. Sabi ganun, I am He, ako siya, that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. Revelation 3:14, siya rin. And have the keys of hell and death. Napatay pala yun. Kaya sinabi, nabuhay at nabubuhay at darating. Hindi naman darating yung tatay ni Jesus. Dahil siya yung darating na Ama. Wala sa aklat ng darating yung tatay ni Jesus, ilabas nyo, wala. Dahil si Jesus lang, si Father Jesus lang ang Diyos ng Bible. Ano sabi sa Revelation 2:8, the first and the last. Sulat mo, sabi niya sa Smyrna kay Juan, this thing said the first and the last was dead and is alive. Napatay yung Diyos na yun na nagkataon tao. Binuhay niya sarili niya. John 2:19-22. Nangaral pa nga sa Syul eh. Ano makakapangaral yun kung talagang pati espiritu niya namatay o nawala? Kasi ang kamatayan, hiwalay lang espiritu mo at soul sa laman mo. Pero makapangyarihan ka sa lahat. Ayaw mo paglaruan lahat yan. Ayaw mo balikan. Huwag mabulok, balikan mo, buhayin mo. Kaya nagbigay ng halimbawa si Kristo na kaya niyang buhayin yung katawan niya kasi sabi niya, bubuhayin niya tayo ulit eh. So, nagbigay mo na example yun Diyos. Alam namang nagsalita kang may buhay tayo sa after death tapos siya hindi niya kayang buhayin sarili niya. So, nagbigay siya ng halimbawa. So, ngayon, maliwanag na, no, mga kapatid. Naiintindihan niyo na yung let there be light. And God said, let there be light in the firmament of the heaven. So, iba yan. Iba yung let there be light ng Genesis 1:3. Yan ay prophetic utterance. Na sinaysay ng Diyos ang beginning and the end. At in-explain na yan sa John 1:4-10. Nakukuha nyo. Patutuo si Juan. Siya yung nasa Malakay 3:1. Behold, I will send John the Baptist, and he shall prepare the way before me. Kasi John the Baptist, kasi Mateo 11:10. Ayan o. Nung makaalis si Juan, for this is he, sabi. Jesus start to speak about one, ayan o. And Jesus said, as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John. Nagkwento na siya patungkol kay Juan. Sino daw si Juan? Is John is with clothing like the king? Nakikita niyo ba yung tambong inuuga ng hangin? Read shaken with the wind. Tinitingnan ko kasi itong letter, di ko na tinitingnan yung presentation ko eh. Okay, so ano to eh, ginagamit ko dito yung Holy Lyrics. Download kayo. But when you out for the sea, a man clothed, nakikita nyo ba eh, nagsalita si Kristo patungkol kay Juan, ano nakita nyo? Tambong inuuga ng hangin, isang tao nakadamit ng hari. Sabi niya, higit pa sa isang propeta. Higit pa sa isang propeta, bakit? Kasi, sabi niya, si Juan, yung nakahula doon sa Malakay 3:1, I send my messenger before me, which shall prepare the way before the Lord. Nakuha niyo? Sa Lucas 7:27, nang makaalis din si Juan, anong sinabi ni Jesus? Si Juan, for this is he of whom it is written sa Malakay 3:1,
Behold, I send my messenger before thy face. O, ayan na, Malakay 3:1. Ito nyo na. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple. Pumasok siya sa temple ng Solomon, natupad yung mga hula doon. No? Na yung bahay niya ay gagawing pugad ng magnanakaw. Natupad yun. Dalawang prophecy yun. Pinakikita ko na sa inyo yun noon eh. No? The Lord shall suddenly come to his temple ng Solomon. So, maliwanag na ilaw. Lumiliwanag na ilaw. Ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung and the Lord shall suddenly come into his temple. In Isaiah 56:7, this is the prophecy. Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. The house of prayer is the temple of God. Okay? And in Jeremiah 7:11, and this house which is called by my name become a den of robbers. Naging pugad ng magnanakaw. No? Yung dalawang prophecy na yan, and the Lord shall suddenly come to his temple, natupad dyan sa Mateo 21:13. Okay? When the Lord suddenly come to his temple, the prophecies has been fulfilled, and said unto them, because and Jesus went into his temple, in the temple of God, and cast out all them that said, so pinalayas yung mga nagbebenta, pinagsisipahan niya yung pinagtatapon niya yung mga lamesa. Ngayon sabi roon, natupad yung hula, and said unto them, it is written, nakasulat, ang aking bahay tatawaging house of prayer, but you made it the den of thieves. Yung pugad ng magnanakaw. So maliwanag na mga minamahal na tapos na ang let there be light. Tandaan nyo mabuti, ang light ay nagangawa lamang sa 4th day, and God set them in the firmament of the, sa Genesis 1:16. Kung ang araw balat bituin ay nalalang ng Genesis 1:16, sino yung light na sinasabi sa Genesis 1:3? At yun ay napatunayan natin na let there be light is in 2 Corinthians 4:6. God who commanded the light to shine out of darkness. So yan po ang katotohanan, katagal nyong hinahanap kung anong let there be light. Tandaan nyo, doon sa Hebrew 4:7, nagpahinga yung Diyos. The 7th day is also a prophecy. The first day and the 7th day, when God, when he spake in a certain place of the 7th day in the wise, and God did rest the 7th day from all his work. Nagpahinga yung Diyos. Okay? Again, basahin nyo na yan. Sa Tagalog, Tagalogin na lang natin. Okay? In Tagalog, about the, kasi sinabi ko sa inyo, I told you, the first day of creation is prophetic utterance of the beginning and the end. And the 7th day is conjunction with the prophetic utterance of God. So the first and the 7th day is the prophetic utterance of the Lord. Okay, sa Tagalog, kahit yaman may natitira pa siyang sabi rito,
Sa Hebrew 4:4, sapagkat sa isang dako ng kasulatan ay sinabi niyang ganito tungkol sa ikapitong araw. Ayun yun na sa Genesis 2. At nagpahinga ang Diyos na ikapitong araw sa kanyang mga gawa. Nakahula yun, nakasulat yun doon. Yung palang pahinga na yun, nagtangin siya ng isang araw. Pagkatapos ng ilang panahon, sinabi sa mga gawin, umalim yung tinig ng Diyos, pati huwag pumatigasin na yung puso. Ibinigay na yung kapahingahan kay Kristo. Okay? Si Jesus na yung Sabat ngayon. Ewan ko kung nasisipasok pa kayo. No? Basahin niyo yan. Yan ay patungkol sa mga anak ni Kristo. May peace be with us all. No? So maliwanag na mga kapatid sa Genesis 1:16 ay doon lang nalalang araw of between Genesis chapter 1:16 doon lang naralang ang buwan at bituin at si let there be light ng Genesis 1:3 ay nasa 2 Corinthians 4:6 yaman ang Diyos ang nagsabi magnining ang ilaw sa kadiliman, let there be light yung berbo siya nagniningning sa ating mga puso kung magbigay ng liwanag kakilala sa kalawatian ng Diyos sa mukha ng Yesu Kristo. And 2 Peter 1:19-20 kami ay merong panatag na hula. Asan yung light dyan? Mabuti yung ginagawa, ito yung sinusundan na gaya isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim. Ano? Espiritu lang ng Diyos ang makakapagpaunawa ng hula sa aklat na yun. Okay, so purihin ang Panginoon. Peter 19. So ngayon sana ay maintindihan ninyo ang prophetic utterance ng first day and the seventh day. Hindi ang Big Bang. Butata yung Big Bang. Ito po si Armand Di Castro, ventilador ng Patri Passionism Belief. Father Passion, hindi nagpapatay ng bugtong na anak ang Diyos. Tandaan nyo yung Lucas 1:34. Isaiah 54:14. Isaiah 54:13 at John 6:45. Okay, so marami na hong tumatawag sa akin at pinag-iisnab ko na lang. Ano yung maintindihan ninyo mga minamahal? Muli sa ating panonood ng aking video. Salamat sa mga sumubayba. Pinabati ko lahat ng sa Panginoon kay Father Jesus sa buong mundo. No? Pinabati ko lahat ng Patri Passion kay Father Jesus at natututo na tayo magdasal ng Ama naming Jesus, sumasalangit ka, sambay ng pangalan mong Jesus, hindi nagagawa ng iba sa John 14:14 at nawa ay pagpalain tayo ng ating Ama sa Revelation 21:7. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang magtatagumpay, ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. No? Okay, so hindi ko ngayon alam kung nagbabago yung slide ko. Tingnan ko mamaya sa live kung tama. Hanggang sa muli, biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumayin yung lahat. Palain tayo lahat. Please be with us all.